You're listening to Radyo Alaga 98.5.fm. Tingin ng komunidad, tingin ng pag-asa. Magandang morning, Bulacan! Welcome to another episode of Boses ng Bayan, Today's Talk. Ako po si DJ CC, ang inyong kasama tuwing umaga para sa makabuluhan, informative, pero light lang tayo dito kind of talk. Stay tuned dahil marami tayong pag-uusapan tungkol sa waste management at kung paano nito naapektuhan ang ating komunidad laban sa baha. Narito ang top headlines natin ngayong araw. Over 3 tons ng basura ang nakuha sa drainage canal sa Hagonoy. Kahapon, mahigit 3 tons ng halo-halong basura kagaya ng mga plastic, styro at sirang appliances ang nakuha mula sa drainage sa Hagonoy. Ayon sa LGU, ito raw ang dahilan ng biglaang pagtaas ng tubig baha kahit mahinang ulan lamang. Residents in Kalumpit launch weekly clean-up drive. Sa Kalumpit naman, nagsimula ang isang community-led clean-up drive kung saan ang mga residente mismo ang unang nag-volunteer para linisin ang kanal at kalye tuwing Sabado. Ayon sa organizers, malaking bawas na raw ang bara sa mga drainage sa kanilang lugar. DNR reminds public, proper waste disposal is flood prevention. Sa isang public reminder, sinabi ng DENR na ang simpleng pag-segregate at tamang pagtatapon ng basura ay malaking tulong para maiwasan ang pagbaha, lalo na ngayong papasok ng tag-ulan. Ngayong araw, pag-usapan natin ang isang topic na madalas nating makita pero madalang pag-usapan ng seryoso. Ang koneksyon ng maling pagtatapon ng basura at baha. Bakit nga ba kahit konting ulan, lumulubog agad ang mga kalsada? Simple lang, barado ang drainage. At sino ang culprit? Basura natin. Ayan ang mangyayari kapag plastic bottles, food wrappers, at kung ano-ano pang non-biodegradable materials ang naiiwan sa kalsada. Napupunta sila sa kanal, sa estero at sa creek. Imagine mo, puno ng plastic, saan pa dadaan ng tubig? Siyempre, balik sa kalsada. Ayun, baha. Pero hindi lang baha ang problema. Nagkakaroon din ng masangsang na amoy na nagiging breeding ground ng mga lamok causing dengue at naapektuhan ang kalusugan ng buong komunidad. Kaya today, tutulungan tayo ng isang biology student mula sa Bulacan State University para mas maintindihan ito ng mas malinaw. Joining us today, Mr. Zir Manaog, isang biology student from Bulsu. Welcome to the show! Maraming salamat po, DJ CC. Diretsuhin na kita. Totoo ba talaga na basura ang isa sa major causes ng baha sa lungsod? Ako po bilang isang estudyante ng biology ay naniniwala po na hindi lamang deforestation, illegal mining, at maling allocation ng pondo ang nagdudulot ng baha sa isang lungsod. Isa rin po ang basura sa major causes ng baha sa ating mga bayan at mga syudad. Ang maling pagtapon po ng basura sa mga estero, kanal, bodies of water at sa ibang daluyan po ng tubig ay nagdudulot ng mabilisang pagtaas ng baha kapag po bumabagyo o umuulan. Dahil po rito maraming tao ang napeperwisyo. Kahit maayos at malinis ang tahanan mo, kung ang kapitbahay mo ay nagtatambak ng basura sa kanal,
tayo rin ang maapektuhan at babahain. Kahit sa simpleng paglalagay ng basura sa tamang lagayan, ay malaking tulong na sa ating bayan. Mainam kung regular ang paglilinis dito kapag nagtutulungan ang lahat, mas mabilis ang pagbabago. Zir, paano naman makakatulong ang isang simpleng tao like ordinary residents sa pag-prevent ng baha? Bilang pong isang simpleng tao, paano nga po ba ako makakatulong sa pag-prevent ng baha sa ating lungsod? Alam naman po natin na ang bagyo ay hindi naiiwasan, pero sa pagiging matalino at responsableng tao po, ay matutulungan po natin ang bawat isa upang malimitahan ang sakonang maidudulot nito, kagaya na lamang po ng pagbaha. Ang aking pong nakikitang paraan upang makatulong ay ang pagkakaroon po ng discussion about proper waste segregation, kung saan matatalakay po dito kung paano po natin itatapon at paghihiwalay-hiwalayin po yung mga basura upang hindi po natin ito makita pa or maitapon ng iilan sa mga daluyan po ng ating tubig sa gaya ng kanal at mga estero. Aside po sa proper waste segregation, ay maganda rin po na ma-educate natin ang bawat isa na mag-participate po sa mga tree planting programs po ng mga youth organizations, ng NGOs at maging po ng ating gobyerno. Ang pagtatanim po ng mga seedlings or saplings ay nakakatulong po upang ang mga halaman na mismo ang sisip-sip or magle-lessen po through paghigop na ng tubig ulan upang mabawasan po yung bahang dumarating po sa mga mabababang lugar. Aside po dan is yung pagkakaroon din po ng initiative para i-call out at panagutin po ang mga politiko or nasa gobyernong sangkot po sa issue ng flood control funds, kung saan kaya po na sobrang taas po ng mga baha na nararanasan natin dahil ang mga pondo po na nakalaan para sa mga flood control systems ay napupunta po sa bulsa nila or sa pangsariling interest po. Ayun po. Hindi mo kailangan ng superpowers para maging bayani ng iyong barangay! Segregate today! Save tomorrow! Itapon ang basura sa tamang basurahan. Iwasan ang pagtapon sa kanal. Tandaan ng malinis na komunidad ay ragatado laban sa baha. Segregate today, save tomorrow. Segregate today, save tomorrow. At dyan, nagtatapos ang episode natin ng Boses ng Bayan Today's Talk. Remember, maliit man ang effort mo, malaking impact nito sa komunidad. Your simple act of proper waste disposal can help your community avoid floods, disease, and pollution. Maraming salamat kay Mr. Zir, sa ating listeners at sa lahat na nagpadala ng messages. Until next time, ako si DJ CC at lagi kong sinasabi, malinis sa tahanan, ligtas na bayan. See you on our next broadcast. Stay safe and stay clean. Peace out.